Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa Tibok Pilipinas, alas 8:02 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maayong adlaw. Welcome sa atong Monday episode sa Tulumanon Newsline. Kinigyapon inyong kabantay, inyong alagad, inyong higala sa kanginan, June Carillo. Nga makiguban kaninyo sa musunod nga usa ka oras dinhi sa atong programa sa labing lapas nga mga balita. Programa sa mga komentaryo, matag karon ug unya kung gikinahanglan atong palawman, atong palapdan ang pagtuki sa mga balita ug mga isyu. Manawag tag mga news sources o baka mga resource persons nga atong pakiginabian, atong ma-interview alang sa dugang pa mga pangutana pag hatag og dugang nga lamdag may tungod sa mga issues karon. Pitsa 20 na sa Hulyo tuig 2026. You're watching Newsline, pinagi sa live stream sa Facebook, Bantay Radio Cebu. Ingon man sa South Radio, 102.9 MHz,
FM radio nga nanukad sa pagsibya sa Karkar ug sa Taluot, Argao, Southern Cebu. Maksasan ninyo ning atong programa pinagi sa YouTube channel nato Bantay Radio Cebu gihapon. Karong adlaw mga igalagi katakda nga magbutasyon ang mga senator judges. Kung pablihan ba o isumpina ba ang mga bank records, ingon man record sa BIR o record sa Anti-Money Laundering Council kinidugtong sa impeachment trial nga nagpadayon karon batok ni Vice President Sara Duterte. Kaniadto ra tatong miaging semana apan nakabsan na sila sa panahon ilabi na nga nataas-taas ang ilang kokos. So, gi-schedule na lang nga karong adlaw kay karon man magpadayon ang impeachment trial. Alang sa mga wa pamasayod, balikon ko lang kada semana tulo ka adlaw ang trial days. Lunes, Martes, Miyerkules. Hangtod nga mausab ni inig humana sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos unya sa katapusan nga bahin sa buwan sa Hulyo. Karon hapit na ang katapusang bahin kay sumadron pizza 27 naman mao na isona ni Presidente BBM. Sumadrong Lunes. Inigumana na murag usbo nila ang schedule sa mga trial sa impeachment kay bahinon ang oras sa mga senador isip mga senator judges ug ingon man ang ilang trabaho pagka legislators tigpanday og balaod dili man pud angay nga biyaan. So mag-overtime ang mga senador tingali ni kabuntag magsugod bag alas 10 ang impeachment unya matapos nig mga alas 2 or alas 3 labing dugay. Igo pong makapahuway sila ko sa kaoras mag-regular session na po sila inig ka alas 4 hangtod na sa gabi. Kanto sa ilan ng trabaho sa pagpanday og balaod. Kaya duha may atong baybalaoranan. The lower house, nga mao ang House of Representatives, ug ingon man the upper house, which is the House of the Senate. So ingon ni ana, magbutasyon rong hapon sa motion nga isumpina ba o dili isumpina ang bank records, AMLA records, o AMLC records, o yun man BIR records ni Vice President Sara Duterte. Doon ay mamutar ana nga pasumpinahan o niya pa mo-testify ang mga opisyal nining maong mga ahensya o doon na sa imubutar ni ini nga dili pablihan ang dili ipasumpina kay makalapas na sa tawhanong katungod ni Vice President Sara Duterte. Madungog na to unyang hapon ang mga argumento in favor ug against sa pagsumpina sa maong mga records. At take note, kaniadto sa duha ka ng labay mga impeachment trial in 2001, impeachment ni kanhi Presidente Joseph Erap Estrada, why butasyon ritsuhan nila sa impeachment tribunal nga mao ang Senado ginritso nila sumpina ang mga records hasta pod pagka 2012 sa dihang gi-impeach si kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona wa gihapoy butasyon kon angay bang isumpina o dili diretso silang ni assert sa ilang gahom nga the impeachment court, the Senate sitting as an impeachment tribunal, may sumpina bank records ug uban pang nahilambigit nga mga records tungod kay exception na sa bank deposit secrecy law ang impeachment trial. Apan karon more careful kay ang Senado, magbutasyon gyapon sila. Kini panagana ni nga dili sila ingnon nga wa man hatagi og due process ang akusado nga mao ang atong Vice President. Dugangan ko ni paghisgot karon taud-taud apan sa dili pa ang mga kalambuan gikan sa Metro Manila kay ito Amanis Manila ang impeachment. Dinhi sa ato. Sa ikaduhang quarter ni ining tuiga sa ato pa mga buwan sa Abril, Mayo ug Hunyo. Second quarter.
ang mga senior citizen dinhi sa Central Visayas Region sa ato paduha ka probinsya, Sugbo ug Bohol. Dulaan ni sila sa 200,000 ka mga senior citizens nga mga indigent. Kato mga kabos, pasag nilang to senior citizen, kato mga 60 ang edad pataas, pero mga sapian, dili ka ito sila concerned ni mga higala kay hinatagay mangguni og ayuda. Over 194,000 ka mga indigent senior citizen dinhi sa Central Visayas Region nakadawat niadtong second quarter. Kung niadto kay niya naman ta sa third quarter, July, August, September. Niadtong April, May ug June, nilabay nga buwan. Nakadawat ning maong mga dili la sa nato ibundak tiguang. Apil ba ta ini? Pero wa tay apil sa hatag tingali kay wa man ta pay baw ano. Nakadawat sa kinatibuk ang kantidad nga 582 million pesos. Mao na ang mga indigent senior citizens dinhi sa Central Visayas. Nga karon duha na lang ka probinsya, Bohol na lang og Sugbo. Kini mo'y gibutyag sa Department of Social Welfare and Development, ang implementing agency nining maong pagpanghatag og ayuda, mao ang DSWD-7. Kining mao nga payout o pagpanghatag og ayuda sa mga senior citizen nahisubay sa Social Pension Program para sa indigent senior citizens kung SOCPEN. Kunya, nitabang sa dugapod-apod ni ini ang mga local government units, no? Gantong mga kagamhanan sa mga lungsod, mga component cities, ingon man sa mga highly urbanized cities like Cebu City, kining Mandaue, Lapu-Lapu, naasad. Uban sa pag-abag sa DSWD-7. Nya, hinauton tangway nagbagulbol nga mga senior, dali ra ba nang mag-uol ang mga senior taon. Nganong espesyal ang mga senior citizen hatagan man og ayuda tungod kay apil ang mga idarana nga mga citizens kini mga senior apil ni sa kanang gitawag og vulnerable sector. Unsa man ning vulnerable sector kana bang tabangonon ba dili sama sa katong mga ordinaryo nga tao nga dili wa mahisakop sa vulnerable sector, mga kusgan pa, makapiog pa sa mga hagit sa kinabuhi. Kini mga senior citizen kasagaran luyahon na. Dili na klaro ang pananaw, tingali dili na klaro ang pangdungog, hinay ng mulakaw. So vulnerable sector sama sa mga bata. Kana mga bata sa dili pa makain na kusgan. So vulnerable sector sa mga bata. Kana mga persons with disabilities, PWDs. Ug ingon man ang mga buntis, mga mabdos nga mga babae. Kana mga buntis na may mga buntis nga mga milyonarya, mga milyonaryo. Wa nay apil sa kuan. Wa nay apil sa hatagag ayuda. Pero member na sila sa vulnerable sector, kinahanglan respetahan nato na bisag dato na sila. Katagan nato gigayon panalitan lingkuranan sa bus o lingkuranan sa asa dapitang pundukanan sa publiko. Magpaka-gentleman sa ta ato sang ihatag ang atong lingkuranan kay bugat kayo ilahang gialsa. Nag-alsa na sila laing kinabuhi kay buntis man. So, mao na vulnerable sector mao gisagad nga ma-espesyal sa bisan asang lugar kay hatagan nato og hatagan nato silag favor. Mao ni ang giingon sa in English kaniadto nga those who have less in life shall have more in law. Katong naay kalisod gumikan sa mga handicap, gumikan sa ilahang mga kakuwangan, panalitan ang mga tiguang kuwang na sa kaabtik, kuwang na sa kabaskog. Ang mga bata, dili pasad kaayo kusgan, kay mga bata palagi. Ang mga PWDs, tungod kay doon na sila'y mga apan sa lawas, ug ang mga buntis, kay dili man na sayon ang kahimtang sa panglawas sa usa ka babae nga magsabak. So, member sila sa vulnerable sector. Karon ang atong gisgutan, may tungod ni sa
dili PWDs kundi senior citizens nga mga indigent. 582 million pesos kapin ang kinatibukan nga nadawat sa tanan, no? Nga mga 194,317 indigent senior citizens across Central Visayas. Sa Bohol, dunay 91,000 kapin. Hapit 92,000 ka mga senior nga nakadawat nining maong mga benepisyo. Sa Sugbo, dako-dako man nila, daghan man ang population. Sa Cebu, 102,000 ka mga indigent. Kanya, by quarter ni, no? Naana po'y lain tingali makadawat aning July, August, o September. And then finally, October, November, December. So, upat ka quarter nga hinatagay og ayuda sa mga senior citizens. Wa pa man ko kadungog og reklamo, di man ni reklamador ang mga senior mo. Muduko man lang ni kung dili sila maapil sa lista. Pero magbantay lang ning mga nang lista. Mahibaw-an gani nga doon na mo'y favoritism, especially umaabot ang barangay o SK election. Tingalig dili gyud isuwat sa mga senior nga butante ang inyong nga diha. So, abag mo, kamo mga barangay officials, abag mo nga fair. Ha? Makiangayon ang panghatag ngadto sa tanang senior citizen. Why pagtanaw og leader ba na nato, dili ba na ato? Apuro na to, tanan nga mga senior citizen. Kaya para na. May nala na, tabang palit og kuan. Kana mga maintenance nga tambal. Ha? Kanya mga senior sad. Gusto man sana nga mo provide para sa ilang mga apo. May mga apo nga paraigon kayo. May lang naa sila kwarta nga ilahang mahatag-hatag ngadto sa ilang mga apo unsay pangayoon ngadto nila. So, may reklamo, papamkoy nadawat nga mga reports about mga complaints nga wa angaya ang pagpanghatag. So, nindot ning balita para sa mga senior citizen. Nagtanaw sa DE ang kuan. Tanaw sa DE akong higala diri nga taga LA, Liloan. Senior sa ni pero maragwa ni magkinahanglan kay sa PA ni. Gawas nga mayo gitsura. DSWD7 said additional beneficiaries were enrolled in the program between the first and second quarters of 2026 following the implementation of an updated targeting process based on the Community-Based Monitoring System o CBMS of the Philippine Statistics Authority. Doon na di sila pamaagi kung unsaon nila pag-target yun nga madawat sa labi na kinahanglan nga sektor sa atong katilingban kining maong mga ayuda. So, pakpakan na to ang DSWD, pakpakan na to ang administrasyon karon, pero questionon sa nato ron taon-taon ang administrasyon ni Presidente BBM ato sang questionon. Kumusta naman ang investigasyon may tungod sa hilabihan ka maluso nga flood control projects? Pakpak ta diri sa panghatag og ayuda, mo question ta diri sa wa gi klaro pa nga resulta sa flood control projects. Naay na nga priso pero dili man na mo mga big fish. Wa pa man ta kakita nga dunay giimbestigar nga mga kontraktor, ang mga diskaya ra may gisampol. Kadaghan adto nila nga nalista. 15 to. 15 ka mga kontraktor ang naguna. Pero sa ika-16 nga ris ubos, imbestigahonon gyapon to sila. Maguna lang gitong 15. So, Sara Diskaya, to anak, kanto si sa tingan, si Ma'am Sally. Mura gi-imbestigar, pero ang uban, wag yun. Din sa Sugbo, doon na nabay kontraktor nga gi-imbestigar. Wapa. Bupadayon, nangatong tulumanon karong taon-taon mga higala. Alas 8:20 na, din sa atong panag-uban sa programang Newsline. Mga painom doon muna. Newsline! Newsline! Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas.
Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Papi. Sekreto sa mga champion. Lacto Papi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Papi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bakterya sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Pafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Pafi, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Pafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Papi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas.
ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pumatok sa high blood pressure ug mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Padahin ta sa atong tulumanon kay Galaan, 30 minutos nang nakalabay human ang alas 8 sa puntag.
Karon taon na itong isgutan og balik ning butasyon, expected ni nga mahitabo inig sugod na sa impeachment trial dito sa Senado unya sa mga alas 2 sa hapon. Unya, interesado ta nga makakita unsay boto sa mga senador. Karon dunay 13 sa mayoriya nga pinanguluhan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Uban nila ni Senate Presiding Officer sa impeachment trial Chis Escudero, sila Tito Soto ug mga kauban nga managsuong Tulfo, Ping Lacson, guban pa 13 na sila. Unya diri sa minority nga ang grupo gipanguluhan ni Alan Peter Cayetano, wow sila. 8 sila ka mga senador sa minority sa ato panlabaw og 5. Kay unta, 11 man ni sila, minority gihapon, pero nagtago-tago si Senador Bato de la Rosa, unya nangapriso na sila si Senador Jinggoy Estrada o Senador Rodante Marcoleta. Dili na sila makasalmot pa sa mga proceeding sa Senado gumikan sa ilahang sitwasyon. Kay kung mo pakita si Senador Bato de la Rosa, siguradong dakpon siya sa mga otoridad o ihandos dayon sila dito sa siya dito sa International Criminal Court. Kinaaman siya ay warrant of arrest. Sila si Senador Jinggoy o si Senador Marcoleta naa sa prisuhan, gumikan kay nagatubang sila non-bailable, dili mahimong kapiyansahan para sa ilang temporary liberty nga kaso. Non-bailable cases of plunder. Lain-lain ang kaso ni Jinggoy o ni Senador Rodante Marcoleta. Pero, unsa makaha ang boto nila? Kining 8, mo pabor ba nga o adto ba sila mubutar nga dili ipatawag ang mga taga-bangko, dili ipatawag ang taga-BIR, dili ipatawag ang taga-Anti-Money Laundering Council, dili pinaagi sa subpoena power sa Senado o baka kining 13, unsa man mubutar baka silang tanan nga ipatawag yon ang mga opisyal nining naasoy mga ahensya ug padalhon sila dokumento. Muna gitawag og subpoena duces tecum ad testificandum. Sa ato pa subpinahan sila, suguon sila sa korte nga lakaw diri unya pamahayag unsa imong nahibawan pagdasad og mga dokumento. Sa ato pa mo testify, magdasad og mga official records. Nga mo'y basihan sa question and answer inig testify nila. Unsa kay mo daog? Nganong interesado ta tungod kay kini indicative. Sa ato pa, murag makita na to dinig unsay boto sa mga senador. Finally, inigkahuman sa trial, mubutar ba sila for conviction ni Vice President Sara Duterte or mubutar ba sila for acquittal? Pero kana, mag-agad sa dino na sa uban pang mga ebidensya nga ipakita. Kay 92 ka trial days pa man ang gikinahanglan una matapos ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero samtang niapata sa sayo nga bahin sa impeachment trial, niaduha ka mga senador nga grabe ng away. Unta, dili magina sila direktamente nga musulti og gilad about each other. Pero karon nilapas na. Murag, niabot na sila sa utlanan sa ilahang pagpugong. Sila si Senador Ping Lacson sa mayoriya o Senate o kanhi Senate President nga karon dili na Senate President kay minoriya naman lang sila Alan Peter Cayetano. Ug gani kagahapon adlaw mga higala dili niya sa Senado sa ilahaning mga private nga account sa Twitter ug ingon man sa Facebook nag-inatakihay na, nag-iyahay, nagsinawayay og labay og mga hait nga pulong sila si Ping Lacson ug si Alan Peter Cayetano. Ang balita sa Inquirer nag-ingon, wa pa matagbaw si Senador Ping Lacson sa iyang reply sa mga pasangil ni Senador Alan Peter Cayetano batok niya. Niingon si Senador Ping Lacson nga kini si Alan Peter Cayetano ang husto nga lugar nga butangan ini niya dili na ang Senado kundi ang Quezon City Jail
gumikan kay nahilambigit ni korupsyon. Matod pa ni Lacson nga ang iyaharag yung gidepensahan unya first line ug last line of defense niya maong iyang integridad, ang iyang kaligdong. Nya kini gilapas ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang pamahayag ni Lacson nag-ingon, and I quote, "As of this morning, I'm still counting informants and witnesses directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place. The Payatas, Quezon City Jail." Mao na proper place kuno matud pang Ping Lacson ni Alan Peter Cayetano. Unya kagahapong adlaw sa pagsulti niya niini sa iyahang Twitter account nga kagahapon sa buntag, kay gahapon man niya gi-post, nagsigi pa siya kontak sa iyang mga informants o mga witnesses, direkta nga iyang kaila o kadtong pinaagi sa mga kaila niya o niya doon na po yung mga kaila nga posibleng makahatag og mga pamahayag isip ebidensya batok ni Alan Peter Cayetano gipadayon pa niya. Unya kini si Ping Lacson maayo ning investigador, so makasalig ta nga maayo ning mangitag mga ebidensya batok sa tao nga iyahang rumbo nga mo'y pangitaag ebidensya. On Saturday morning, Cayetano claimed on Facebook Live, kani Facebook Live po ni Alan Peter Cayetano. Pariha po ni Cayetano na to, naas Facebook Live. Nag-broadcast po siya dito sa iyang Facebook Live nga ang net worth ni Lacson o ni Senador Erwin Tulfo ni Usbaw na duble. Matod pa nga kaniadto maora ni ang kwarta ug bahandi ni Lacson pinasikan siyang salin ngon man ni Erwin Tulfo apan karon na duble. Ambot ipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano maong nidako ang kwarta o bahandi nilang duha ni Lacson og ni Erwin Tulfo gumikan kay mga sinaligan sila ni BBM sa Malacañang. Ipaboran sila ambot sa unsang paagi ug mao na hinungdan nga nitubo ang ilahan na duble ang ilahang bahandi dito sa Salin. Apan nitubag si Lacson ini, the net worth in my Salin did not double in 2025 compared to the year 2022. When I left the Senate, dili siya senador ni atong 2022, unya ang iyang salin, gamay, unya karon nga 2025 na nidako ang iyang salin, mo ni ang gi-point out ni Alan Peter Cayetano, apan ingon siya, dili kay nadubli lang. Na quadruple pa gani, matod pa ni Lacson. Kaniadto 50.7 million ang diha, ang iyang net worth. Karon 244.9 million or roughly 245 million. Sa ato pa, sa dihang wa siya masenador, nitubo pag-ayo ang iyahang net worth. Sigon sa iyahang salin. Pero ingon siya, nothing is illegal. Walay illegal sa pagtubo sa akong kwarta. Ningon siya, legitimate ang gigikanan sa akong kwarta kay nagnegosyo ko real estate ug uban pang mga negosyo sa diha nga dili siya senador. Lacson further said Cayetano was responsible for 6.79 billion in budget insertions. Baos po siya. Baos po siya pasangil ni Alan Peter Cayetano. Kanang ako, ang iyang pasangil na doble. Wala oy. Times 4 pa gani. Labaw pa sa times 4 ang ako ang net worth in 2022 compared to my net worth in 2025. Sa diha nga napili na po siya pagka senador. Pero kadto gumikan sa tulo ka tuig niya nga wa siya sa gobyerno o ni-engage siya mga legitimate nga negosyo. Mo na'y pangatarungan ni Lacson. Pero sumbalik das-das niya ngadto ni Alan Peter Cayetano. Siya, ikaw Alan Peter Cayetano, responsable ka sa 6.79, dili lang milyon ha. Ang katong gisgutan sa kang Lacson, minilyon ra to. From 50 million to 200 million kapin.
kaning kang Cayetano mo mas grabe. 6.79 billion in budget insertions under the 2025 national budget. Unlike him, he has never made budgetary insertions. Ningos Lacson, ako, wa yung kusukad nga dunay insertion bisag na senador ko kaniadto, di mangani siya mudawat og pork barrel. Samtang nag-pork barrel iya mga kaubang senador siya, wa siya mudawat ana. So, mao ni, nagbaos-baos, nagpasangin lanay, unya si Senador Lacson ibahad nga nangita siya ron sa mga ebidensya, batok ni Alan Peter Cayetano, kay inig makita na niyang maong mga ebidensya dunay kasong ipasaka og posibleng ipadana ni Cayetano ngadto sa bilangguan. Pasakaan ni kasong plunder sad. Namutipon siya dito nila ni Marcoleta og ni Jinggoy. Pero si Cayetano ni-react sad nining maong mga bahad ni Lacson, mingon siya, wa may ghost project sa Taguig, pero og naa, gitan-aw ba sa ni Lacson ang ubang mga lugar o naabay mga ghost projects. Pero kini mga higala kabahin ra ni sa ilahang paglaban. Kay kinis Cayetano murag lunod patay nga mulaban ni Vice President Sara Duterte o sa mga Dutertes nya gitan-aw sad nila nga kini si Lacson nahimo na sad ning tuta sa Malacañang. So ingon ni anak ka grabe ang away tungod nining init na sad kaayo nga panagsangka o panagbangi tali sa administrasyon pinanguluhan ni PBBM ug ingon man sa oposisyon nga gipanguluhan ni Vice President Sara Duterte nga karon nagatubang og impeachment case. So muna ang sitwasyon karon kay galaan dito sa Manila. Apan karong hapon immediately dunay butasyon. Expected ang butasyon nga ipahigayon may tungod ni sa pagsumpina ba o dili pagsumpina sa bank records ug uban pang official records sa BIR ingon man sa Anti-Money Laundering Council may tungod ni sa impeachment trial ni VP Sara. Apan samtang mauni ang development may tungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, may congressman, gitawag sa niya siya congressman sa oposisyon kay party list man eh. Kini si Congressman Antonio Tinio. Kinsa nangutana sad og kumusta namang investigasyon sa Kumusta namang investigasyon sa mga flood control projects? Si Senador Erwin Tulfo nga mao'y kanang head sa Senate Blue Ribbon Committee ningon nga wa pa man gud makumpleto ang komposisyon sa Senate Blue Ribbon Committee kay nag-usab-usab man atong giilog ang Senate presidency ni Alan Peter Cayetano gikan ni Tito Soto. Nya giilog na pod gikan kang Cayetano giilog na pod og nahimo ng Senate President si Win Gatchalian. Nag-usab-usab ang komposisyon. So wa pa'y kumpleto nga komposisyon o pagkalangkob ang Senate Blue Ribbon Committee. Niingon si Erwin Tulfo, kay siya na may gitudlo nga chairperson o chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, ining bagong mayoriya karon. Niingon siya nga, human sa zona ni Presidente BBM unya sa July 27, ila nang constitute, kumplituhon na nila ang maglangkob. Kinsa na yung mga members. Siya may chairman, kinsa vice chairman, kinsa yung mga members sa Senate Blue Ribbon Committee. O padayuno na nila ang mga investigasyon may tungod sa flood control projects. Ikataho nga doon na naidaghan nga posibleng ma-question nining maluso nga flood control projects apan na sa Pilipinas. Nakalarga na nga sa laing kanasuran. Ug lisod na itong pangitaon o ipatawag kung magpadayo na ang impeachment, kung magpadayo na ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. So muna ang sitwasyon karon
Padayon ang atong tulumanon, humanay ning laing utong sa mga pahinomdom, atong takna, alas 8:45 na. Newsline! Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahug Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machines. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Ako si Vanessa Almeda, Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just use lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon. Pagkatong nadala ko sa hospital
Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lacto coffee masyad miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit na iyang giimnom. So ako gid siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutally cleanse na jud siya unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lacto coffee. Religiously gid na nagainom. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lacto Plant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lacto Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lacto Plant? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lacto Plant. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon doon na hibilin nga 7 minutos sa atong panag-uban sa programang Newsline din sa Bantay Radio, Cebu. Ako'y pangutana. Uyan ba mo nga samtang magpadayon ng impeachment trial pagpangitag accountability ni Vice President Sara Duterte, ipadayon usab ang investigasyon may tungod sa anomaluso nga flood control projects. Nangutana ko ninyo niini kay ni ay balita nga nag-ingon nga doon ay usa ka opposition nga magbabalaod nga nangita na sad hain naman tong investigasyon may tungod sa mga flood control projects. Sa tinuod lang, murag napadapli ni, murag nakalimta ni nato, gumikan kay nalingaw ta sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang balita nag-ingon nga hain naman to ang investigasyon sa flood control. Hain naman ang gitawag nga big fish o hilabihan kadako nga isda nga kung madakpan na to, masulbad na o mahibaw na tag-unsay tinuod sa questionable nga flood control anomalies. Ang nangutana ni Imang Higala mao si Party List Congressman Antonio Tinio sa Alliance of Concerned Teachers CONACT Party List. Ningon siya na quote, Malacanang can claim that some have already been jailed. Tingali mo ingon ang Malacanang nga nanamay na nga priso. Pero pila raman ang napriso unya mao ba na ang big fish? Nangutana gani si Tinio, what if the president is the big fish? Unsaon naman lang kuno, matod pa niya,
kung ang presidente mismo mao di ay ang labing dako nga isda nga nahilambigit nining flood control. Pangutana na niya, o kaganiha ang tubag ni Senator Erwin Tulfo, nga maunay bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, ningon siya magpadayon ang investigasyon. Apan, nahibaw maguta nga kining investigasyon sa Senado, in aid of legislation ni, dili ni sila makasilot kung kinsay mapamatud-an nga nakalapas sa balaod. Naghearing lang ni sila o magpahigayon lang sila og mga pagtuki aron nga ilahang kaayudahan ang ilang kaugalingon o kung sa maayong balaod nga pandayon aron nga dili na masubli pa kining maong mga kahiwian. Dili na masubli pa nga kausikan ang kwarta natong mga magbubuhis. So pangutana diha, uyon ba mo nga idungan na to? Sige ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kay kinahanglan magyod nga accountable man siya, number 2 man siya, nga kinatas agranggo nga opisyal sa atong nasod apan angay ba nga idungan na to sa samang higayon, sa lain nga venues, laing mga forum, ipahigayon sad ang investigasyon kana tinud-anay gyud way pili-pili nga investigasyon. Kinsay mga sad-an sa muabot og trilyones, trinilyon ka pesos nga buhis nato nga nausikan sa maluso nga mga flood control projects. Ug dinhi atong tapuson ang atong tulumanon. Ang atong Monday episode sa Tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu nga gipasiugdahan sa mga produkto sa ASI Laboratories ug sa Lactopafi. You have been watching Newsline. Pinagi sa Facebook live stream sa Bantay Radio Cebu. Ingon man nadungog usab ninyo sa 102.9 South Radio, the voice of the South. Sagad sa akong mga partners sa technical department at mga videographers, cameramen, technicians, sama nilang kinon si Nisa, Patrick Jagsay, ug ingon man ni Sunny Boy Sanchez diri sa studio. Ingon man ni Ricky Hano Alcazar sa South Radio Cebu. Ako si June Carillo. Hangtod sa sunod gayon. Daghang salamat. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.